Ang katotohanan ng interesado ang military sa pagdidisenyo ng mas malaking aircraft ay talagang hindi na nakakagulat. Sa maraming pagkakataon, mas praktikal at mas matipid ang magkaroon ng isang malaking eroplano kaysa sa dalawang maliliit. Mas maraming pasahero o kargamento ang maaring isakay sa bawat biyahe nang hindi kailangang magdagdag ng mas maraming tauhan, kaya mas bumababa ang gasto sa operasyon sa iba't ibang aspeto. Gayunpaman talagang hindi pa rin nawawala ang hiwaga at paghanga sa mga paglipad. Lalong nagiging kahanga-hanga ang mga tanawin kapag ang mga eroplano nito ay mas mahaba pa sa mga Olympic swimming pool. Mas mabigat pa kaysa sa mga pinakamalalaking tangke sa mundo at mas matangkad pa sa 5 palapag na gusali. Ang mga eroplanong mapapanood nyo sa listahan na ito ay ilan sa mga pinakamalalaki at pinakakamanghamanghang aircraft na kailanman ay naitayo. Mga obra na maituturing na tunay na himalang gawa ng engineering. Ihanda mo na ang iyong sarili dahil narito ang 10 sa mga pinakamalaking military aircraft sa kasaysayan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Boeing B-29 Super Fortress. Ang B-29 Super Fortress ay isang heavy bomber na mayroong 4 na makina. Dinisenyo ito ng Boeing at pangunahing ginagamit ang US noong huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig at hanggang sa Korean War. Para sa panahon nito, ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-advanced na bomber. Taglay nito ang mga makabagong katangian tulad ng pressurized cabin, electronic fire control system, at mga remote control machine gun turret, mga technology na bihira pa noon. Ang palayo na Super Fortress ay nagmula sa una nitong modelo, ang kilalang B-17 Flying Fortress. Kayang magdala ng hanggang 11 crew member ang B-29, kabilang na ang commander, piloto, flight engineer, bombardier, navigator, radio operator, radar operator at 4 na gunner. Mayroong itong habang humigit kumulang 30 meters, wingspan na 43 meter, at kayang umabot sa 570 kilometers kada oras ang bilis. Bagamat idinisenyo ito bilang high altitude day bomber, sa aktual na operasyon ay mas madalas itong gamitin sa night bombing mission gamit ang mga incendiary bombs. Ito ang naging pangunahing aircraft ng kampanya ng US sa pagsunog ng mga lungsod ng Imperyong Hapon sa mga huling buwan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dagdag pa rito ang B-29 rin ang eroplanong ginamit sa pagbagsak ng 2 atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki na nagbungsod sa pagtatapos ng digmaan. At hindi katulad ng maraming bomber ng panahon na yun, nagpatuloy pa sa service ng B-29 sa loob ng maraming taon matapos ang digmaan. Tuluyan lamang itong inalis sa service noong unang bahagi ng dekada 1960 matapos makagawa ng mahigit 3,000 unit. Number 9, Messerschmitt Me-323 Gigant. Ang Messerschmitt Me-323 na kilala rin bilang Gigant ay isang malaking transport aircraft ng military ng Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa itong motorized version ng military glider na Me-321 na itinuturing na pinakamalaking land-based transport aircraft na ginamit noong panahon ng digmaan. May kabuuang 200 unit ng Me-323 ang nagawa habang tumatagal ang digmaan. Para sa isang napakalaking eroplano, mayroong itong descending bilis na humigit kumulang 218 kilometers kada oras. Ang cargo compartment nito ay may sukat na 11 meters ang haba, 3 metro ang lapad, at 3.4 meter ang taas. Dahil dito, kaya nitong magsakay ng iba't ibang uri ng kargamento tulad ng 2 truck ng tig-4 na tonelada, isang 88mm na kanyon, 52 barilis ng gasolina, 130 na sundalo, o 6 na pong stretcher para sa mga napinsalaan. Sa madaling salita, ang halos anumang kailangang dalhin sa frontline ay kayang isakay ng Me-323. Para sa depensa, ang eroplano ay mayroong 5 13mm machine gun na nakapwesto sa itaas ng fuselage at mayroon din sa likod ng mga pakpak. Ang mga sandata na ito ay pinatatakbo ng mga gunner, radio operator at flight engineers. Noong April 22, 1943, isang formation ng 27 Me-323 ang puno ng kargamento ang naglakbay si Strait of Messina habang mayroong escort nang sila ay salakay ng mga Spitfire at Curtiss P-40 fighter aircraft. Sa engkwentrong ito, 21 na Me-323 ang nawasak, habang 3 na lamang sa mga P-40 ang napatumba ng mga escorting forces. Isa ito sa mga pinakamalalang pagkawala ng eroplanong ito sa isang operasyon. Walang Me-323 na nakaligtas hanggang sa aktibong service matapos ang digmaan. Gayunpaman, ang German Air Force Museum sa Berlin ay may hawak ng ilang bahagi ng pakpak ng isa sa mga eroplanong ito bilang bahagi ng kanilang koleksyon. Number 8, Rockwell B-1 Lancer. Ang Rockwell B-1 Lancer ay isang 4-engine strategic bomber na may variable geometry wings.
at ginagamit ng US Air Force mula pa noong 1986. Ang crew nito ay binubuo ng 4 na tao, piloto, co-pilot, offensive system officer, at defensive system officer na responsable sa radar at countermeasures. Ang dambuhalang eroplano na ito ay nilagyan ng highly advanced electronic system at may internal weapon bay na naglalaman ng 2 rotary launches para sa mga missile at bomba. Maaari itong magdala ng conventional freefall bomb, laser-guided munitions at GPS-guided weapons. May haba ang B-1 Lancer na 45.5 meters at wingspan na 42 meters. Dahilan para maituring itong isa sa mga pinakamalalaking bomber aircraft sa mundo. Kaya rin itong umabot sa bilis na 1,335 kilometers kada oras. Kaya noong dekada 1990, isa ito sa mga pinakamabilis na bomber sa serbisyo. Alauna ng B-1 ay binago para sa conventional bombing role at unang nakaranas ng combat operation, Desert Fox noong 1998. Ginamit din ito sa NATO bombing campaign sa Yugoslavia noong sumunod na taon. At hanggang sa kasalukuyan, ang B-1B Lancer ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga puwersang military ng US at NATO, kabilang na ang Operation Afghanistan at Iraq. Number 7, Douglas XB-19. Ang Douglas XB-19 ang itinuturing na pinakamalaking bomber na ginawa para sa US Army Air Corps hanggang taong 1946. Sa simula, tinawag itong XB-LR-2 na nangangahulugang experimental bomber, long range, isang proyekto na layang subukan ng kakayahan ng US sa napakalalayong strategic bombing missions. Matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor noong December 7, 1941, nilagay ang XB-19 sa maximum alert status. Nilagyan ito ng armadong turret at pininturahan ng bagong olive drab camouflage bilang paghahanda sa posibleng aktwal na paggamit sa digmaan. Sa pangkalahatan, maayos ang naging performance ng XB-19 sa halos lahat ng aspeto. Gayunpaman, mayroong malaking isyong napansin at ito ang engine cooling system. Dahil dito, kailangang nakabukas palagi ang cooling gills ng eroplano, lalo na sa mga mahabang biyahe, na nagdulot ng pagbaba ng aktwal na bilis nito habang lumilipad. Karaniwan ng XB-19 ay nagdadala ng humigit kumulang 8,480 kilo ng bomba. Subalit kaya nitong magbitbit ng hanggang 6,828 kilo kung kinakailangan, kapalit naman ng pagbabawas ng fuel load. Sa usapin ng armas, ang unang prototype ay hindi agad nilagyan ng sandata. Kalaunan ito ay nilagyan ng 237mm automatic cannon at 5.50 caliber Browning machine guns. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansin bahagi ng XB-19 ay ang landing gear nito. Ang dalawang pangunahing gulong ay may sukat na 2.44 meter ang diameters. Isang napakalaking sukat para sa panahon na yun. Sa kasalukuyan, 2 gulong na lamang ng XB-19 ang nananatiling buo at nakikita sa ilang museo sa Estados Unidos. Number 6, Tupolev Tu-142. Ang Tupolev Tu-142 ay isang maritime patrol at anti-submarine warfare aircraft na mayroong turboprop engine at ang NATO designation nito ay BERF. Ito ay ginawa ng Tupolev noong panahon ng Soviet Union na nakabase sa strategic bomber na Tupolev Tu-95. Ang eroplano ay may habang humigit kumulang 40.9 meters, taas sa 12.12 meters, at wingspan na umaabot ang 50 metro. Mayroon itong maximum takeoff weight na 185,000 kilo at pinapatakbo ng 11 crew members, kabilang na ang flight crew, navigators at mga observers. Kaya ng Tu-142 na umabot sa maximum speed na 925 kilometers kada oras. Ito ay armadong-armado para sa depensa at operation sa karagatan, kabilang na ang anti-ship missile, KH-35 guided missile, AM-23 twin automatic cannons, at depth charges torpedoes. Bukod sa combat role nito, ang Tu-142 ay mayroong mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan sa mga ballistic missile submarine ng Soviet Union. Ang ilang variant nito, gaya ng Tu-142MR, ay nilagyan ng mahabang trailing radio antennas na kayang magpadala ng mensahe sa mga submarinong nakalubog sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga nuclear war scenarios. Bagamat mas simple ang avionics system nito kumpara sa ibang version, naging critical ang Tu-142 bilang tagapag-ugnay ng command at control ng Soviet Naval Nuclear Forces. Number 5, Boeing C-17 Globemaster III. Ang Boeing C-17 Globemaster III ay itinuturing na workhorse ng US Air Force dahil ito ay regular na lumilipad sa mga strategic airlift mission sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabuuan, humigit kumulang 250 unit ng C-17 ang ginawa. May payload capacity ang C-17 na hanggang 74.7 tonelada at kaya nitong magsakay ng 1 hanggang 2 main battle tanks, 3 Stryker 8x8 armored vehicle
o tatlong AH-64 Apache attack helicopters. Bukod dito, ito ay maaari ring magdala ng halo-halong palletized cargo at mga sasakyan at kayang mag-transport ng hanggang 102 paratroopers sa isang biyahe. Ang C-17 ay talagang ganap na multi-role. Kapag kinakailangan, kaya nitong lumapag at mag-take off kahit hindi sementado ang runway. Kaya napakahalaga nito sa mga lugar na mayroong limitadong infrastruktura. Ito ay nilagyan ng 4 na turbofan engine na nagbibigay ng cruising speed na humigit kumulang 830 km kada oras at maximum speed na hanggang 950 km kada oras. Sa sukat ng C-17 ay may habang 53 meters, wingspan na 51 meters, at taas na halos 17 meters, isang tunay na higanting aircraft. Malawak ang naging papel ng C-17 sa mga modern operation. Ginagamit ito sa pagdadala ng military supply at humanitarian aid noong Operation Enduring Freedom sa Afghanistan at sa Operation Iraqi Freedom. Noong March 26, 2023, ang mga C-17 ng US Air Force ay lumahok sa pinakamalaking airborne operation mula pa noong Operation Just Cause sa Panama noong December 1989, na kung saan libu-libong paratrooper ang sabay-sabay na ibinaba sa Iraq sa ilalim ng dilim ng gabi. Sa kasalukuyan ng Boeing C-17 Globemaster III ay nagsisilbi hindi lamang sa US Air Force, kundi pati na rin sa mga Air Force ng India, United Kingdom, Australia, Canada, Qatar, at United Arab Emirates, na nagpapatunay sa kahalagahan at pagiging maasahan nito sa pandaigdigang antas. Number 4, Tupolev Tu-160 Blackjack or White Swan. Ang Tupolev Tu-160 na kilala rin bilang Blackjack at tinatawag ng Russia na White Swan ay isang heavy strategic bomber na may variable geometric wing at supersonic capability. Ito ang huling strategic bomber na dinisenyo ng Soviet Union at hanggang ngayon ay tinuturing na pinakamabigat at pinakamalaking supersonic aircraft na kailanman ay nagawa sa buong mundo. Ito ay pumasok sa service noong 1987 at aktibo pa rin sa Russian Air Force na may humigit kumulang 16 operational units. May habang 54 meters, wingspan na 55.7 meters, at taas sa 13 meters ang Tu-160. Kaya nitong umabot sa maximum speed na 2,200 km kada oras, dahilan para maituring itong isa sa mga pinakamabilis na military aircraft sa planeta. Ang crew ng Tu-160 ay binubuo ng 4 na tao. Ito ang piloto, co-pilot, weapon officer, at radar operator. Kapansin-pansin na ang piloto ay gumagamit ng joystick type control stick katulad ng mga sa modern fighter jet. Sa likod ng cockpit, mayroong rest area ang eroplano na may banyo, maliit na kusina at refrigerator na mahalaga para sa mga mahabang mission. Ang mga modernized variant ng Tu-160 ay gumagamit na ng GPS at GLONASS satellite navigation system. May flat LCD display na nagpapakita ng makukulay na detalyadong flight at combat information at may kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas kabilang na ang long-range cruise missile at maging anti-satellite weapon na gumagamit ng kinetic impact. Dahil sa patuloy na modernization, inaasahang mananatili sa service ang Tu-160 hanggang bandang 2040. Pinapatibay ang reputation nito bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bomber sa kasaysayan. Number 3, Convair B-36 Peacemaker. Ang Convair B-36 Peacemaker ay isang strategic bomber na pinapagana ng propeller na kung saan nagsilbi sa US Air Force. Ang unang production unit nito ay naihatid noong 1947 at ito ang nag-iisang bomber na idinisenyo para sa intercontinental range na aktibong naglingkod ng unang yugto ng Cold War. Mabilis na naging haligan ng nuclear deterrence ng Estados Unidos ang B-36 laban sa Soviet Union, bago ito unti-unting pinalitan ng B-52 Stratofortress noong kalagitnaan ng 1950s. Ito ay talagang isang tunay na higante na may wingspan na 70 meters at habang humigit kumulang 50 metro. Pinapatakbo ito ng 15 crew member kabilang na ang piloto, co-pilot, navigator, bombardier, radar operator, flight engineer, 2 radio operator at 8 gunner. Mayroong ding 4 na bunk bed para sa pahinga ng crew at kusina sa likurang bahagi ng eroplano upang kayanin ang mga napakahabang combat missions. Sa armament naman, ang Peacemaker ay mayroong 16 hanggang 20 na 20mm cannons na nakalagay sa 6 na retractable turret pati na sa ilong at buntot ng eroplano. Kaya rin itong magdala ng iba't ibang uri ng free-fall bomb kabilang na ang nuclear weapons. Sa kasalukuyan, 4 na B-36 Peacemaker na lamang ang nananatiling buo at ang mga ito ay makikita sa iba't ibang museo ng US. Tahimik na paalala ng panahon na ang laki at saklawang sukatan ng kapangyarihan sa himpapawid. Number 2, Lockheed Martin C-5M Super Galaxy. Ang Lockheed Martin C-5M Super Galaxy
ay tinuturing na pinaka-workhorse pagdating sa capacity ng strategic air transport ng Estados Unidos. Ito rin ang pinakamalaking eroplano na regular na ginagamit ng US Armed Force hanggang sa kasalukuyan. Ang unang C-5 Galaxy ay naihatid noong 1969 at mula noon hanggang 1989, umabot sa 131 unit ang naproduce. Sa kabuuan, humigit kumulang 125 C-5 aircraft ang ginawa at tinatayang mahigit 65% ng mga ito ang operational pa rin. Ang C-5M, ang pinakabagong modernized version, ay mas mabilis, mas mahaba ang range at may kakayaang magdala ng mabigat na kargamento kumpara sa mga unang variant. Ang isa sa mga pinakakilalang katangian ng Super Galaxy ay ang napakalawak na cargo bay nito. Dinisenyo ito para sa mabilis na loading at unloading at maaaring pasukin ng kargamento mula sa harap at likuran ng eroplano. Mayroong itong maximum payload na humigit kumulang 130 tonelada at kaya nitong magsakay ng dalawang M1 Abrams main battle tanks, 7 hanggang 10 Striker 8x8 armored vehicles, 16 na light vehicles o 3 Black Hawk helicopters sa isang biyahe. Sa sukat pa lamang kahanga-hanga na ang eroplano. Ang C-5M ay may habang 75.5 meters, wingspan na 67.8 meters, at taas na halos 20 metro, isang tunay na higante sa himpapawid. Sa kabila ng laki nito, kaya ng Super Galaxy na lumipad sa cruising speed na humigit kumulang 830 km kada oras at umaabot sa maximum speed na mahigit 850 km kada oras. Isang kahanga-hangang performance para sa ganitong kalaking aircraft. Kapag walang kargamento, kaya ng C-5M na lumipad hanggang 11,200 km nang walang refueling. Dahilan upang maituring itong pinakamahabang range military transport aircraft sa mundo. Dahil sa patuloy na upgrade at maintenance program, inaasahang mananatili sa active service ang C-5M Super Galaxy hanggang bandang 2030. Number 1, Antonov AN-124, Ruslan. Ang Antonov AN-124 Ruslan ay ipinangalan sa isang maalamat na higante mula sa isang tanyag na Russian opera. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking military transport aircraft na aktibong nasa production at service sa buong mundo. Mas malaki pa sana ang Antonov AN-225, ang pinakamalaking eroplano sa planeta, subalit dahil pang civilian cargo lamang ang gamit nito, hindi na namin ito isinama sa listahan. Nagsimula ang pagdevelop ng AN-124 bilang long-range heavy transport aircraft noong 1971. Unang lumipad dito noong 1982 at pumasok sa service ng Soviet Air Force noong 1987. At sa kasalukuyan, mahigit 40 unit na lamang ang nasa serbisyo. Karamihan sa mga AN-124 ay ginagamit sa commercial cargo operations, habang ilang unit na lamang ang direktang naka-assign sa military air transport. Gayunpaman, may plano na maaaring i-requisition para sa military use ang mga civilian registration kapag may pangangailangan. May maximum payload capacity na hanggang 150 tonelada ang AN-124, isang napakalaking kakayanan na nagbibigay daan para maghatid ang halos anumang uri ng kargamento. Kaya nitong magsakay ng armored combat vehicle, helicopters, at iba pang sobrang malalaking equipment. Mayroon din itong upper deck sa likod ng cockpit na kayang magdala ng hanggang 88 na pasahero. Dahil sa limitadong pressurization ng fuselage, bihira itong gamitin sa paratrooper operations. Gayunpaman, ang pressurized cargo compartment nito ay humigit kumulang 20% na mas malaki kaysa sa C-5 Galaxy. Ang harapan at ang likuran na cargo doors ay dinisenyo para sa mabilis na loading at unloading, kaya madali nitong nahawakan ng mga mabibigat at kakaibang kargamento. Sa sukat, tunay itong higante. Mayroong habang 69 meters, wingspan na 73.3 meters, at taas na umaabot ng 21 meters. Pinapagana ito ng 4 na turbofan engine na nagbibigay ng maximum speed na humigit kumulang 865 km kada oras at range na nasa 7,000 km. Noong June 22, 2019, isang Antonov AN-124 ang nasira sa gitna ng armadong tunggalian sa Libya, particular sa Tripoli International Airport, habang ang eroplano ay nakapark lamang sa ramp. Isang paalala na kahit ang mga higanting ito ay hindi ligtas sa panganib ng digmaan.